Si Jessie Aarons, isang 12 taong gulang na may magulong buhok na kayumanggi, mahiyain na mga mata na hazel at payat na katawan, ay nakatira sa isang nahihirapang sakahan kasama ang kanyang sobrang trabahong mga magulang at 4 na kapatid na babae. Isang naghahangad na artista, gumuguhit siya ng mga pantastikong nilalang sa kanyang notebook na tumatakas sa kanyang malungkot na buhay. Sa Lark Creek Elementary, siya ay isang outsider na binubuli ng mga mas matatandang bata tulad ni Scott Hoger. Dumating si Leslie Burke, isang masiglang 12 taong gulang na may maikling buhok na blonde, maliwanag na berdeng mga mata, at nakakahawang ngiti na lumipat sa lumang Perkins Place sa tabi ng bahay nila. Sa unang araw ng ika-5 baitang, nalampasan ni Leslie ang lahat sa isang karera sa schoolyard kabilang si Jessie na nabigla at naakit. Pagkatapos ng klase, nagkita sila sa gubat malapit sa kanilang mga tahanan, kung saan idiniklara ni Leslie na puno ng imahinasyon ang gubat bilang kanilang kaharian. Pinangalanan niya itong Terabithia, isang mahiwagang lupain na sila lamang ang makakakita. Si Jessie, nag-aalangan ngunit naakit sa kanyang enerhiya, ay sumang-ayon na galugarin. Natagpuan nila ang isang lubid na swing sa ibabaw ng sapa na tumatawid sa kanilang lihim na mundo kung saan sila ay mga mandirigma at hari. Sa bahay, itinakwil ng tatay ni Jessie ang kanyang mga guhit, ngulit ang paghihikayat ni Leslie ay nananatili. Ang episode ay nagtatapwa sa pagguhit ni Jessie ng isang nilalang mula sa Terabithia, isang higanting puno na nakangiti sa unang pagkakataon, habang ang tawa ni Leslie ay umaalinaw-ngaw mula sa gubat. Pinalalim ni na Jessie at Leslie ang kanilang ugnayan na ginagawang isang malinaw na imahinaryong kaharian ang Terabithia. Sa gubat, gumagawa sila ng isang kastilyo na treehouse mula sa mga scrap wood na lumilikha ng mga kwento ng mga troll at kabalyero. Si Leslie, isang natural na kwentista, ay gumawa ng mga kwento tungkol sa isang madilim na mangkukulam na nagbabanta sa kanilang kaharian, habang si Jessie ay gumukuhit ng kanilang mga pakikipagsapalaran na lumalakas ang kanyang kumpiyansa. Sa paaralan, ang kakaibang alindog ni Leslie na nakasuot ng hindi tugmang medyas at nagsasalaysay ng tula ay hinila si Jessie mula sa kanyang kabibi. Sila ay nagtulungan para sa isang proyekto sa sining na nagpunta ng isang mural ng mga kumikinang na parang ng Terabithia na nakakuha ng papuri mula sa kanilang guro si Miss Edmonds, isang mabait na batang babae na may hilig sa pagkamalikhain. Ngunit tumitindi ang tensyon. Ang kaklase ni Jessie na si Janice, isang matigas na babae na may sariling mga problema, ay nangungutya sa kanilang pagkakaibigan na tinutukoy si Leslie bilang kakaiba. Ipinagtanggol siya ni Jessie, ngunit ang mga duda ay sumisingaw kapag inasar siya ng kanyang mga kapatid tungkol sa kanyang girlfriend. Sa isang piknik sa simbahan, si Leslie, isang atheist, ay nagtangang sa sermon na puno ng apoy at asupre na nagdulot ng mga bulungan sa mga tagabayan. Si Jessie, na nahuli sa pagitan ng katapatan at takot na maging kakaiba, ay nag-aalangan ngunit tumayo sa tabi niya. Sa gabi, sa Terabithia, sila ay sumumpang maging mga pinuno ng magkasama kahit anong mangyari. Sa pagdalagdag ni Jessie ng mukha ni Leslie sa kanyang guhit ng isang reyna ng Terabithia na ang kanilang lubid na swing ay umaaligid sa ilalim ng buwan. Ang Terabithia ay naging santuaryo ni na Jessie at Leslie kung saan nilalabanan nila ang mga imahinaryong kaaway tulad ng Squagger, inspirasyon mula sa bully na si Scott. Binigyan ni Leslie si Jessie ng isang set ng mga watercolor na hinihikayat siyang mangarap ng mas malaki. Habang itinuturo niya sa kanya ang pag-aakyat ng puno, ang kanilang tawa ay pumupuno sa gubat. Sa paaralan, ninakaw ni Janice ang notebook ni Jessie na nangungutya sa kanyang mga guhit sa publiko. Hinarap siya ni Leslie na inihayag ang sariling sakit ni Janice, ang pang-aabuso ng kanyang stepfather na nagdulot ng isang hindi madaling kasunduan. Inspirado, inanyayahan ni Jessie si Leslie sa kanyang bahay kung saan nagpinta sila sa kanyang kwarto, ngunit sinigawan siya ng kanyang tatay dahil sa pag-aaksaya ng oras sa sining. Nasaktan, umatras si Jessie sa Terabithia ng mag-isa na gumuguhit ng isang mas madilim na nilalang, isang hayop na anino
na sumasalamin sa kanyang talit. Natagpuan siya ni Leslie na nagbahagi ng kanyang sariling takot. Ang kanyang mga magulang, mga malayang manunulat, ay maaaring muling lumipat na iiwanan siyang walang ugat. Inisip nilang talunin ang hayop na anino ng magkasama na nagpapalakas sa kanilang ugnayan. Inanyayahan ni Miss Edmonds si Jessie sa isang paglalakbay sa art gallery na nagdulot ng kanyang kasiyahan. Ngunit nag-aalangan siyang sabihin kay Leslie na natatakot na maiiwan siya. Sa isang bagyo na nagbabago sa Terabithia, ang lubid na swing ay tumutunog ng nakakatakot habang hinawakan ni Jessie ang regalo ni Leslie na nahahati sa pagitan ng kanyang mga pangarap at kanilang pinagsamang mundo. Sumama si Jessie kay Miss Edmonds para sa paglalakbay sa gallery, ang kanyang unang lasang ng mundo na lampas sa Lark Creek. Ang makulay na mga painting ay nagbibigay inspirasyon sa kanya at pinupuri ni Miss Edmonds ang kanyang talento na nagtanim ng mga binhi ng ambisyon. Samantala, naglakas loob si Leslie na pumunta sa Terabithia ng mag-isa na determinadong ipagtanggol ang kaharian sa isang bagyo. Sumulat siya ng isang tala para kay Jessie, iniwan sa kanilang treehouse tungkol sa isang bagong ideya ng kwento, isang gininto ang tulay upang pag-isahin ang kanilang mundo. Pagbalik sa bahay, si Jessie ay masaya, ngunit ang kanyang kagalakan ay nadurog nang ipahayag ng kanyang mga magulang ang isang trahedya. Sinubukan ni Leslie na tumawid sa sapa sa panahon ng bagyo, ngunit naputol ang lubid na swing at siya ay nalunod. Nalugmok si Jessie. Ang guilt at pagdadalamhati ay kumain sa kanya. Dapat sana ay inanyayahan niya si Leslie sa gallery. Tumakbo siya sa Terabithia, natagpuan ang kanyang tala na basa ngunit nababasa pa at inisip ang boses niya na hinihikayat siyang maging matapang. Sa paaralan, si Janice na lumambot dahil sa nakaraang kabaitan ni Leslie ay nag-alok ng tahimik na pakikiramay, ngunit si Jessie ay nag-shutdown. Sa gabi, napanaginipan niya ang Terabithia, si Leslie na kinoronahan bilang reyna na nakangiti ng malungkot. Sa pag-iiyak ni Jessie sa tabi ng sapa, na hinawakan ng kanyang tala na hindi makapasok sa kanilang kaharian. Si Jessie ay nahihirapan sa pagkamatay ni Leslie na iniiwasan ang Terabithia at itinatago ang kanyang mga guhit. Ang kanyang mga magulang na nararamdaman ang kanyang sakit ay sinubukang kumonekta, ngunit pakiramdam niya ay mag-isa. Sa paaralan, hinihikayat siya ni Miss Edmonds na parangalan si Leslie sa pamamagitan ng sining na binibigyan siya ng isang canvas. Binisita ni Jessie si Janice na natutunang na siya ay nakikipagpunyagi sa kanyang mga sariling problema at nagbabahagi sila ng isang sandali ng pag-unawa na inspirasyon ng empatiya ni Leslie. Unti-unti, bumalik si Jessie sa Terabithia na nakikita ito sa pamamagitan ng mga mata na puno ng luha. Magical pa rin, ngunit mas tahimik nang wala si Leslie. Inspirasyon ng kanyang tala, gumawa siya ng isang matibay na tulay na kahoy sa ibabaw ng sapa sa tulong ng kanyang tatay, isang simbolo ng pag-usad. Inanyayahan niya ang kanyang nakababatang kapatid, si Mabel, na tumawid dito na ibinabahagi ang mahika ng Terabithia sa kanya bilang bagong prinsesa. Sa isang art show sa paaralan, inilabas ni Jessie ang isang painting ng ginintuang tulay ng Terabithia na may silueta ni Leslie sa mga bituin na nakakuha ng tahimik na pagkamangha. Ang storya ay nagtatapos kina Jessie at Mabel sa Terabithia na tumatawa habang lumilikha sila ng mga bagong kwento. Ang espiritu ni Leslie ay buhay sa kanilang imahinasyon. Bumulong si Jessie. "Nandito ka pa rin, Leslie," habang ang niebe ay bumubuhos sa gubat.